Breaking news mga kapatid, no? Matinding balita 'to at talagang buong mundo, no, nagulantang din dahil ang North Korea mga kapatid ay nagpalipad, no, at sinubukan ang nakalagay dito mga kapatid ang most powerful intercontinental ballistic missile mga kapatid, no. Ayon nga rito sa ibang report mga tol, no. Sabi rito, Kim to bomb America before November 5. North Korea fires longest nuclear missile mga kapatid. US allies in shock. No, at ang sabi naman dito sa ibang report mga kapatid na ang pinalipad naman daw ng North Korea ay bumagsak ang ilang peraso, no, sa bahagi ng Japan. Mga tol, grabe talaga, no? Hindi natin alam mga kapatid kung ano ang nasa ulo, kung ano ang nasa isip ng leader ng North Korea. Pero ayon dito sa report, North Korea said it tested an intercontinental ballistic missile on Thursday, upgrading what it called the world's most powerful strategic weapon, no? Yan ang ating panoorin at bigyan natin to ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Syempre wag mo rin kalimutan mag-subscribe mga kapatid, no? Samahan mo ko at bigyan natin to ng komentaryo. Huwag na nating patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Now, North Korea's latest missile test has set off international alarm, intensifying fears that Pyongyang is actively preparing for confrontation. And our next story Matagal na silang ganyan, no? Matagal nang ganyan mga tol, itong North Korea. Talagang buong buhay nila mga tol, talagang ginugol nila. No, ginugol nila sa armas, sa militar. No? Hindi nga sila nakasabay sa sibilisasyon ng mundo Napag-iwanan sila mga tol kasi ang pakiramdam nila, mga tol, anytime pwede silang mapasabak sa labanan. Kaya tignan niyo mga tol, sa ibang mga balita, yung mga North Korean soldier, takang-taka sila sa paligid nila. Kasi bago pa lang sila nakalabas sa sa totoong mundo Iba kasi dun sa bansa nila mga tol di ba? Iba nga yung taon dun iba nga yung panahon nila dun Tuloy natin. North Korea's launch of one of its most powerful intercontinental ballistic missiles. Take a look at this report. In a display of military might, North Korea unleashes its most powerful intercontinental ballistic missile, dramatically escalating tensions. Kim Jong-un personally oversees the missile test, a solid fuel intercontinental ballistic missile that shatters previous performance records. At ang sabi mga tol, eto daw ay malayo talaga ang nararating, no? Kaya nga daw nitong umabot sa Amerika. The weapon's extraordinary flight path, spanning 620 kilometers, places the entire US mainland within devastating reach. Diba? Maabot dito ang US mainland mga tol. This technological leap represents a critical moment in North Korea's nuclear ambitions. With an unprecedented 87-minute flight time, the solid fuel weapon offers strategic advantages that dramatically enhance North Korea's military capabilities. Unlike liquid fuel alternatives, these missiles require minimal preparation, making detection and interception exponentially more challenging. Oh. The launch drew condemnation from South Korea, Japan, and the US. No, grabe, hindi natin alam mga tol kung ano nasa isip talaga ni Kim Jong-un. Pero ito'y mukhang mas malala pa to kay Putin mga tol, no? Dahil si Putin ang nagpagbabanta niya is magpapakawala siyang full scale na nuclear attack mga tol kung sakasakaling magigipit na talaga siya. Ito si Kim Jong-un mga tol, ito yung mga tina-target niya, 'di ba? South Korea, Japan, 'di ba? US. Medyo challenging daw ang pag-intercept nito at pagkaka-detect. Pero if ever man ma-detect to at talagang pinakawalan na nga niya, di naman natin alam kung ano magiging bawi sa kanya mga tol. We reiterate our stern warning that North Korea will bear full responsibility for any consequences that arise. I call upon them to cease their potentially destabilizing behavior in both the Indo-Pacific region and now in the European theater as well.
Naiinggit ata si Kim Jong-un sa mga nangyayari dito sa Middle East kaya gusto niya talagang sumali. Pero hindi nga nakatiis eh. Nagpadala ng 10,000 mga sundalo sa Russia para makipaglaban sa Ukraine. Yun nga lang, sad to say mga tol, ang dami nang nalalagas ngayon sa mga tauhan niya mga tol. In a rapid reaction to the test, the US and South Korea conducted a significant joint air drill, deploying F-35A, F-15K, and KF-16 fighters, as well as US Marine Corps aircraft in a show of force aimed at North Korea. Eto, nagsagawa naman ngayon ng pagpapakita rin ng puwersa mga tol. Eto nga South Korea at saka US. Nagsagawa sila ng drill. South Korean officials voiced fears that Moscow could be providing Pyongyang the advanced technology or military expertise in exchange for North Korean troops. Oh, pwede rin no? Na nagsusupply ng mga ganitong klaseng ka-advance na technology is yung Russia. Kapalit ng mga sundalo ni Kim Jong-un kasi nga nauubusan na ng puwersa si Putin mga tol eh. Ang tagal na nung labanan, di ba? Further increasing the security risk for neighboring countries. As North Korea advances its nuclear deterrent capabilities and potentially deeper ties with Russia, the question looms: is Pyongyang gearing up for a larger, more dangerous confrontation? Naku po. Bureau Report. No? Ano kaya nasa isip nito mga tol, no? So, panoorin natin tong report na to, no? Sabi kasi rito mga kapatid, no? Ito bago lang to, 16 hours lang nakakaraan, no? North Korea nagsagawa ng missile test fire. Ilang piraso bumagsak daw sa bahagi ng Japan. No, ayan, kinumpirma ng North Korea na nagsagawa nito ng intercontinental ballistic missile test fire para maipakita ang moderno nilang armas sa mga kalaban, no? Actually sila lang din nag-iisip na marami silang kalaban eh. Kaya talaga naging kalaban na nga nila kasi ganun yung mindset nila eh. No, tuloy natin. Kinumpirma North Korea ang pagsasagawa ng Intercontinental Ballistic Missile Test Fire ngayong araw. Ayon sa spokesperson ng Ministry of National Defense of the Democratic People's Republic of Korea, ang test fire na utos ni Kim Jong-un ay layong magpakita ng kanilang modernity at credibility. Ayon sa North Korea, So ano to, no? Muscle flexing mga kapatid para maipakita ng North Korea sa kanilang mga itinuturing na kalaban. For example na lang Japan, South Korea, lalong-lalo na ang US mga tol, ipinakita nila na meron silang ganitong kapabilidad, ganitong kakayanan na magpalipad ng sabi nga sa ibang report, 'di ba, most powerful ICBM o Intercontinental Ballistic Missile mga kapatid sa buong mundo. No, meron silang ganito kalakas na kayang umabot mga tol kahit sa mainland ng US, no. Ang tanong, balak nga ba nila mga kapatid na pasabugan mga tol ang US? Kasi sabi naman dito sa ibang report, yan no, Kim to bomb America before November 5, no? Question mark naman yan mga kapatid, no? Sabi rito sa report, North Korea said Thursday it had test-fired one of its newest and most powerful missiles to boost its nuclear deterrent, no? Kumbaga parang ano nila yan, pampigil nila sa kung ano mang pag-ataking pwedeng mangyari sa kanilang bansa mga tol. Yan leader, ito ay naaangkop na aksyong militar na nakakatugon sa layunin na maipaalam sa kanilang mga katunggali na handa sila sa anumang banta. Namata naman sa Japan ang ipabagsak o ang pagbagsak ng ilang piraso nito. Well, ang sabi nga mga tol, mahihina nga daw ang ano nila, mga sundalo nga nila. Kasi wala naman talagang no, karanasan pa sa mga labanan, no, totoong labanan. Puro medalya lang meron sila, pero wala silang masyadong kakayanan sa labanan dahil napakatagal na rin naman ng panahon na masangkot sila sa mga labanan mga tol. Pero ngayon, na lumalaban yung mga sundalo niya dun sa nakasuot ng uniforme ng Russia at lumalaban sa Ukraine mga tol. Ayon sa mga bali-balita is marami na nga daw ang nalalagas, no, sa kanyang mga sundalong ipinadala, no, dito sa Russia. Pero ito yung kinakagulat at pinapangambahan ng mundo. Kapag ang North Korea ay nagsimula magpalipad ng ganitong nuclear mga tol at may pinaliparan sila tinarget na bansa, no? Ito na siguro yung panimula o hudyat o ito na siguro yung magiging mitya
no, ng talagang tinatawag nating ikatlong labanang pandaigdig. Anong masasabi mo diyan mga tol? Wag naman sana, no? Pero hindi natin kontrolado 'yan. Iba kaisipan nito, iba utak niyan mga tol. No, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.